Isang batang babae ang tila kabado at kakaiba ang kilos habang kasama ang kanyang ama sa waiting area ng klinika. Pero nang kuhanan siya ng x-ray ng doktor, agad itong tumawag sa 911 sa sobrang gulat. Tahimik ang gabi noon sa El Camino Community Health Clinic, isang maliit at simpleng klinika na nasa 15 milya lang ang layo mula sa border ng US at Mexico, sa isang maalikabok at mataong lugar na dinadayo ng mga migrante. Isang klinika na maliban sa luma na ito ay kupas pa ang beige na pader at mga lumang poster na medikal. Maliwanag pero nakakasilaw ang ilaw mula sa mga fluorescent lamp nito at gasgas na din ang sahig na vinyl. Kakaunti lang ang staff ng klinika. Iilan lang na doktor at ilang nurse ang naka-duty tuwing gabi. Alas 9 na ng gabi at katatapos lang ni Dr. Rafael Mendez, isang internist na may 12 taon nang may karanasan sa paggamot sa mga pasyente sa border. Sa isang pasyente, inalalaya ni Dr. Rafael ang matandang babae papunta sa pinto habang ipinapaliwanag ang mga huling tagubilin tungkol sa gamot nito. Tinulungan naman siya ng nurse assistant na si Carla So papunta sa bahagi ng butika. Si Nurse Carla ay masipag at mapagmasid, kaya mahalaga siya sa klinika kahit kulang sa staff. 3 taon na silang magkasama ni Dr. Rafael, kaya kabisado na nila ang galaw at takbo ng isa't isa sa trabaho. Sumilip si Dr. Rafael sa waiting area para tingnan kung ilan pa ang pasyente. Isang ama at batang babae lang ang nandoon. Mukha silang mga immigrant. Yung ama, nasa 40s na, halatang sanay sa mabibigat na trabaho. May dalang dyaryo at tila hindi mapakali sa kinuupuan niya at palipat-lipat ang tingin. Yung anak niyang babae nasa mga 12 taong gulang lang, tahimik lang na nakaupo. Pero parang may dinaramdam, nakayuko at yakap ang tiyan at parang pinipigil ang sakit. Suot niya ay simpleng pink na t-shirt at pantalon na maluwag sa kanya. Bumalik muna si Dr. Rafael sa examination room. Hindi pa niya pinapasok ang pasyente. Umupo siya sa harap ng computer at tinapos ang report ng huling pasyente habang hinihintay si Nurse Carla. Pagdating ni Nurse Carla, agad niya itong nilapitan habang nagsasanitize ng kama at gamit. Sanay na sanay ang kilos ni Carla. Mabilis pero maingat habang nagpupunas. Doc Mendez, mahina niyang sabi. Parang may kakaiba sa bagong walk-in na pasyente. Lumapingan siya sandali sa pinto bago nagpatuloy. Wala silang ID. Di pa sila kailanman nagpatingin dito. Yung tatay, grabe makabantay sa anak niya. Halos ayaw siyang pasalitain. Yung anak naman niya parang may iniindang sakit. Kanina, inaalok ko ng tubig pero yung tatay ang sumasagot at mahigpit ang tono niya. Medyo kakaiba talaga. Tinapon ni Nurse Carla ang ginamit na wipes at hinarap si Dr. Rafael. Gusto mo pa rin ba silang tanggapin? Pwede nating i-refer sa ibang klinik kung may duda ka. Napaisip si Dr. Rafael. Lumaki siya sa lugar na yon at alam niya ang mga kasong madalas sa border. May mga pang-aabuso, may mga kaso ng trafficking, pero naniniwala pa rin siyang dapat tinutulungan ang nangangailangan. Wala naman tayong ibang pasyente at 3 oras pa bago matapos ang shift ko. Sagot niya habang sinusuklay ang buhok niya gamit ang kamay. Bata to at halatang nahihirapan. Hindi ko siya matitiis. Kailangan niya ng tulong. Tumango si Nurse Carla. Pagkatapos linisin ang kwarto, tinawag na niya ang pasyente. Dok, papasok na. Mula sa malayo, nakita ni Dr. Rafael na parang ayaw ng ama na malayo sa anak. Hawak pa ang pulso ng bata. Pabulong na may sinasabi sa tenga nito. Yung bata naman panay ang tingin sa exit sign na parang takot na takot. Pagpasok nila sa kwarto, kitang-kita ang higpit ng hawak ng ama sa kamay ng bata.
Ngumiti si Nurse Carla kahit hindi abot sa mata ang ngiti niya. "Magandang gabi po." Sabi niya, "Kailangan lang po namin kunin ang vital signs ng anak nyo bago siya tingnan ni Doc. Simpleng sakit lang yan sa tiyan." Mabilis na sagot ng ama, may makapal na accent. "Kailangan lang ng gamot, wala nang kung ano pa." Tahimik lang ang batang si Lucia sa tabi niya. Maputla ito, may pawis sa noo at hindi makatingin ng diretsyo. Nakalugay ang mga kamay at bagyang nanginginig. Mahinahon namang sumagot si Nurse Carla. "Naiintindihan ko po, pero kailangan pa rin namin kunin ang vital signs. Standard procedure po ito." Parang magrereklamo pa ang ama pero tumango na lang at binitawan ang kamay ng anak. Pinaupo ni Nurse Carla si Lucia malapit sa vital signs machine. "Lucia, kukunin ko ang blood pressure mo, oxygen level at timbang, okay?" Bahagyang tumango ang bata at umupo habang nilalagay ang cuff sa braso. Napansin ni Dr. Rafael na parang nasasaktan si Lucia. Ang ama naman halos dikit lang sa anak at bantay na bantay. Matapos ang pagsukat, sinulat ni Carla ang mga resulta at ibinigay kay Dr. Rafael. Tahimik niya itong sinuri. Bahagyang mataas ang blood pressure ni Lucia, baka dahil sa stress. Ang oxygen niya ay nasa mababang normal, pero ang pinaka nakakabahala, kulang sa timbang para sa edad niya, nasa ilalim ng 15th percentile. "Lucia," malumanay na sabi ni Dr. Rafael, "gusto kitang suriin sa kama. Saglit lang to ha." Agad lumapit ang ama. "Sasama ako sa anak ko." Kalma pa rin ang tono ni Dr. Rafael. "Ginoong Alvarez, pwede po kayong manatili rito sa loob, pero kailangan ko pong suriin si Lucia ng pribado. Pwede po kayong umupo dyan habang naghihintay." Sabay turo ni Dr. Rafael sa upuan malapit sa examination bed. Nanigas ang panga ni Miguel at akala ni Dr. Rafael ay tatanggi siya. Pero sa huli, kahit halatang ayaw, tumango si Miguel at naupo. Hindi inaalis ang tingin sa anak niya. Dahan-dahang lumapit si Lucia kay Dr. Rafael at umakyat sa kama ng may halatang pananakit. Isinara ni Dr. Rafael ang kortina bilang pansamantalang harang, pero bakas pa rin ang anino ni Miguel sa likod ng tela. "Huminga ka, Lucia." Mahinang sabi ni Dr. Rafael, "Suriin ko lang ang tiyan mo." Tahimik lang si Lucia pero kita sa mata niya ang kaba. Dahan-dahang itinaas ni Dr. Rafael ang damit ni Lucia para makita ang tiyan. Napansin niyang may paninigas at pamamaga sa itaas ng bahagi. Nang pisilin niya ito ng banayad, napangiwi sa sakit si Lucia. Hindi ito normal para sa simpleng sakit sa tiyan. Pinisil ni Dr. Rafael ang kanang itaas na bahagi. Napakagatlabi si Lucia para hindi mapasigaw. "Masakit ba dyan?" tanong niya. "Opo." Halos di marinig ang sagot ng bata. "Parang bloated ba ang tiyan mo? Para bang namamaga o punong-puno?" "Opo." "Kumakain ka ba ng maayos?" Umiling siya. "Kailan at anong huli mong kinain?" "Tubig, kahapon pa." Bulong ni Lucia habang pasulyap-sulyap sa kurtina, tila takot marinig ng ama. Nanatiling kalmado si Dr. Rafael kahit nag-aalala na siya. Hindi na siya bago sa ganitong sitwasyon. Mga batang kontrolado ng matatanda sa lugar na malapit sa border. Pero ang paninigas ng tiyan ni Lucia ay talagang kakaiba. Maaaring may bara o may bagay sa loob na hindi dapat nandoon. Tinapos niya ang pagsusuri at binuksan ang kortina. Agad tumayo si Miguel, halatang tensyonado. "Stomach flu lang yan, di ba? Bigyan mo na lang kami ng gamot. Aalis na kami." Nagkatinginan si Dr. Rafael at Nurse Carla. "Ginoong Alvarez, may mga bahagi sa tiyan ni Lucia na hindi normal. Masakit at matigas. Kailangan po natin siyang ipa-x-ray para masigurado." Biglang dumilim ang mukha ni Miguel. "X-ray? Hindi na kailangan yan. Gamot na lang."
Hindi po ako pwedeng magbigay ng gamot nang hindi ko alam ang tunay na sanhi ng sakit. Mariing sagot ni Dr. Rafael. Ginagamit po ang x-ray para makita ang problema sa loob ng tiyan. Isa pa, mukhang dehydrated na rin si Lucia. Tingnan niyo po, pinagpapawisan kahit malamig dito at tuyong-tuyo ang labi. Carla, pakibigyan nga ng tubig si Lucia. Utos niya. Bago pa makagalaw si Nurse Carla, sumingit si Miguel. Sige na, gawin niyo na yung x-ray. Bilisan niyo lang. Nagbalik si Carla na may dalang tubig at inilahad ito kay Lucia. Ngunit si Lucia ay tumingin muna sa kanyang ama, saka marahang tumanggi sa halos hindi marinig na tinig. Ibinigay ni Dr. Rafael kay Miguel ang form para sa x-ray. Pakiabot nito sa radiology. Si Carla nang bahala magturo. Pagkatapos ng x-ray, bumalik po kayo rito. Habang naglalakad palabas, napansin ni Dr. Rafael na hirap si Lucia sa paglalakad, nakayuko at hawak ng tiyan. Carla, kunan mo nga ng wheelchair si Lucia. Mabilis namang bumalik si Carla na may wheelchair. Umupo si Lucia at kita sa mukha niya ang ginhawa. Habang inilalabas sila ni Carla, hindi inalis ni Dr. Rafael ang tingin kay Miguel. Balisa palingalinga parang may tinatago. May mali talaga dito. Habang naghihintay sa resulta, tumingin muna si Dr. Rafael kung may ibang pasyente. Pero bakante na ang waiting room. Tahimik na ang buong klinika, maliban sa mahina at paulit-ulit na ugong ng aircon. May kutob si Dr. Rafael sa kaso ni Lucia, kaya lumabas siya at tumuloy sa radiology. Simpleng silid lang ito na may basic na gamit. Paglapit niya, nakita niya si Miguel na naglalakad-lakad habang may kausap sa cellphone sa mahinang Spanish. Nakasimangot at nakatikom ang kamao nito. Pagkakita niya kay Miguel, agad nitong tinapos ang tawag at makikita muli ang malamig at matigas na itsura. Ginoong Alvarez, mas mabuting doon na lang kayo tumawag, baka makaapekto sa makina ang signal. Sabi ni Dr. Rafael, sabay turo sa dulo ng hallway. Tumalim ang mata ni Miguel pero umalis din. Pagpasok ni Dr. Rafael, abala na si Marco, ang technician, sa paghahanda kay Lucia. Nakahiga na si Lucia, maputla at halatang masakit ang pakiramdam. Malapit na tayong magsimula, Doc, sabi ni Marco. Tumango si Dr. Rafael at umatras para bigyan daan ang machine. Lucia, kailangan hindi ka gagalaw ha, sabi ni Marco sa mic. Tumango ang bata. Ang mga mata ay lumalaki sa takot. Umandar ang makina habang hinihintay nila ang resulta. Parang may narinig na mahina si Dr. Rafael. Huwag niyo po akong kunin. Napakababa ng boses. Halos hindi marinig sa ingay ng makina. Nagkatinginan sina Marco at Dr. Rafael. Litong-lito. Lucia, manatiling hindi gumagalaw ha. Uulitin lang natin, sabi ni Marco. Sa pangalawang scan, lumabas na ang larawan sa screen. Sabay silang lumapit ni Marco at biglang napalitan ng gulat ang mga mukha nila. May mga bilog na hugis sa loob ng tiyan ni Lucia. Pare-pareho ang laki at kulay, hindi normal. Alam agad ni Dr. Rafael kung ano yun, drug pellets. May nagpilit sa batang ito na lunukin ang mga pakete ng droga. Marco, padala mo agad sa computer ko ang file, sabi niya sa mababang boses. Tumango si Marco habang pinapasa ang file. Lumabas si Dr. Rafael. Nadaanan si Miguel na muli na namang may kausap sa cellphone. Mas mabilis ang tono. Nagkatinginan sila. Pinilit ni Dr. Rafael na hindi ipakita ang galit na nararamdaman niya. Pagbalik sa opisina, agad niyang binuksan ang email at tiningnan ang x-ray result. Pagkabukas niya ng mga x-ray sa computer, maingat itong sinuri ni Dr. Rafael. May nakita siyang mahigit 3 dosinang bilog na bagay sa loob ng tiyan ni Lucia. Ang mas nakakabahala, isa sa mga pakete ay mukhang may tagas. Kaya pala matindi ang sakit ng bata at nanganganib ang buhay niya. Kung pumutok ang pakete na yon,
posible siyang ma-overdose at mamatay. Agad naghanap si Dr. Rafael ng impormasyon sa online at kinumpirma ang hinala niya. Ang mga larawan ay kapareho ng mga kaso ng body packing kung saan pinapalunok ang mga pakete ng iligal na droga para ipuslit. Karamihan ng mga kasong ito ay sa matatanda. Pero may ilang nakakatakot na kwento kung saan pati mga bata ay ginagamit dahil hindi sila agad na paghihinalaan ng mga otoridad. Napahilig siya sa upuan, pinisil ang tulay ng ilong habang pinipigilan ang galit at lungkot. Ginagamit si Lucia, inilalagay sa panganib ang buhay niya para sa droga. Iniisip niya, malamang hindi tunay na ama ni Lucia si Miguel. Posible itong handler na ginagamit siya para magpuslit ng droga patawid ng border. Napatingin siya sa maliit na bintana ng pinto sa opisina. Hindi pa bumabalik sina Miguel at Lucia mula radiology. Ito na ang pagkakataon. Agad siyang tumawag sa 911. Pabulong pero puno ng urgency ang boses niya. Ito po si Dr. Rafael Mendez mula El Camino Community Health Clinic. May pasyente po kaming bata na pininit lumunok ng maraming pakete ng droga. Mukhang may tumatagas na po. Kailangan ko po agad ng pulis at ambulansya. Nandito pa po sa loob ng klinika ang kasama ng bata. Ibinigay niya ang hitsura ni Miguel at Lucia at idiniin ang panganib na maaaring mamatay ang bata kung tuluyang pumutok ang paketing may laman na droga. Pakibilisan niyo po. Baka tumakas sila pag nalamang na-discovery ko na. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Dr. Rafael at naghanda sa posibleng mangyari. Ang pinakamahalaga sa lahat, mailigtas si Lucia at madala agad sa ospital bago pa lumala. Lumabas siya ng opisina at nagtungo sa hallway para tingnan kung bumalik na sina Miguel at Lucia. Sa halip, nakita niya ang isang matandang pasyente na kararating lang. Hawak ang tungkod. Tinulungan ito ng night receptionist sa mga form. Pero alam ni Dr. Rafael na mas urgent ang kaso ni Lucia. Nilapitan niya ang nurse station para ipaalam ang sitwasyon. Lumapit ang ilang nurse, halatang nag-aalala. Tumawag na ako sa 911. Pabulong niyang sabi sa head nurse, may batang napilitang lunukin ang droga. May tagas na yung isa, papunta na ang pulis. Pero ingat tayo, huwag tayo magpapalata sa handler. Nagkatinginan ang mga nurse, halata ang gulat at determinasyon sa mukha nila. Habang nagsasalita pa si Dr. Rafael, napansin niyang dumaan na sina Miguel at Lucia, kasamang ini-escort ni Nurse Carla. Napansin ni Miguel ang grupo ng staff na tila seryoso at nag-uusap ng patago. Kumunot ang noo niya habang si Lucia ay lalong maputla at hindi tumitingin kanino man. Ngunit hindi pa alam ni Nurse Carla ang nangyayari kaya ngumiti siya ng normal. Tapos na po ang x-ray. Pinaupo ko muna sila sa waiting area habang sinecheck niyo ang resulta. Salamat Carla, susunod ako agad. Sagot ni Dr. Rafael kunwari kalmado. Habang naglalakad sina Miguel at Lucia pa waiting area, mabilis na nilapitan ni Dr. Rafael si Carla at binulong sa kanya ang totoo. Nanlaki ang mata ni Carla at hindi napigilang sumulyap kay Miguel. Sapat na yon. Nagduda agad si Miguel. Nagbago agad ang kilos niya. Naging alerto. Mabilis na sinipat ang mga nurse at doktor at ang mga exit ng klinika. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ng mariin si Lucia sa braso at hinila ito papunta sa side exit. Hoy! Anong ginagawa mo sa bata? Sigaw ng matandang pasyente. Pigilan sila! Sigaw ni Dr. Rafael sabay takbo. Dalawang lalaking nurse ang sumama sa paghabol pero mabilis si Miguel. Tinulak niya ang side door at halos kinaladkad si Lucia na nadapa pa at napaiyak sa sakit. Pagdating nila sa parking lot, pinilit ni Miguel si Lucia. Sumakay sa isang nakahintay na sasakyan. Agad itong umarangkada. Tumilapon ang mga bato sa bilis ng takbo. May nakakita ba ng plate number? Tanong ni Dr. Rafael, halatang desperado.
pero walang nakakita. Madilim ang paligid. Makaraan ang 5 minuto. Dumating ang mga pulis. Nakailaw ang mga patrol car. Lumapit si Officer Roar Cruz, veteranong border patrol. Kinuha niya ang statement ni Dr. Rafael habang hawak ang x-ray. Maglalabas kami ng alert, sabi ni Cruz. Pero kung wala tayong ID o malinaw na litrato, mahirap ito. Delikado na yung bata. Diin ni Dr. Rafael sabay turo sa x-ray. May pakete ng pumutok. Baka mag-overdose na siya ngayon. Kailangan niya ng emergency care. Alam ko, Dok. Sagot ni Cruz. Pero wag kayong magulat sa katotohanan. Ginagamit nila talaga ang mga bata. Kapag nahuli, bata lang sila. Kapag namatay, wala nang makapagsusumbong. Hindi na itinuloy ni Cruz ang huling pangungusap. So, susuko na lang tayo? Tanong ni Dr. Rafael, hindi makapaniwala. Manipis ang resources namin. Sagot ng pulis, walang pangalan, walang ID. Parang nawala ng trace. Maraming paraan para sila mawala. Pero subukan namin. Binigay ni Dr. Rafael ang buong deskripsyon ni Miguel at Lucia. Ang tangkad, itsura, kulay ng buhok at mata, pati suot nila. May mga kapansin-pansing marka ba? Peklat, birthmark, tattoo? Tanong ni Officer Cruz. Nagkatinginan si Dr. Rafael at Carla. Wala po kaming napansin. Sagot ni Nurse Carla. Napabuntong hininga si Officer Cruz. Susubukan pa rin namin pero Doc, araw-araw talaga may ganito. Mga batang ginagamit sa droga, human trafficking. Kakaunti ang resources namin. Hindi namin kayang iligtas lahat. Tahimik na napanood ni Dr. Rafael habang umaalis ang mga pulis. Ramdam niya ang bigat ng katotohanan sa lugar na malapit sa border. Malamang hindi na matutulungan si Lucia. Ang ideya na baka mamatay na siya sa overdose dahil lang sa pagiging biktima ng mga sindikato ay napuno ng galit ang dibdib ni Dr. Rafael. Tahimik silang bumalik ni Carla sa examination room kung saan nakaupo pa rin ang matandang pasyente na naghihintay. Kailangan nilang ituloy ang trabaho pero hindi maalis sa isip ni Dr. Rafael ang itsura ni Lucia, ang takot sa kanyang mga mata. Pinilit ni Dr. Rafael na ituon ang sarili sa susunod niyang pasyente. Lumipas ang 1 oras na parang normal lang sa kabila ng lahat ng nangyari. Inasikaso niya ang isang matandang may impeksyon sa bato. Binigyan ng antibiotic at pagkatapos ay tumanggap pa ng 2 walk-in na may minor na sakit. Pero kahit anong gawin niya, bumabalik lagi ang isip niya kay Lucia at sa x-ray na nagpakita ng dose-dosinang drug pellets sa maliit nitong katawan. Pagsapit ng alas 11:45 ng gabi, nagsara na ang klinika. Nagpaalam na ang mga nurse. Isa-isa silang lumabas habang bumabati ng good night kay Dr. Rafael. Si Nurse Carla nagtagal saglit at marahang pinatong ang kamay sa balikat ni Dr. Rafael. Ginawa mo na ang lahat ng kaya mo. Sabi niya ng mahinahon, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Tumango si Dr. Rafael. Kahit pa hindi sapat ang mga salita para mapawi ang bigat sa konsensya niya. Ingat ka sa pag-uwi, Carla. Magandang gabi. Nang makaalis na ang lahat, naiwan si Dr. Rafael para tapusin ang mga papeles at magbasa ng mga medical na artikulo tungkol sa body packing. Marami siyang nabasang kaso kung saan namamatay ang mga courier kapag pumutok na ang pakiting laman ng droga sa loob ng katawan nila. Mataas ang tsansa ng pagkamatay kahit sa matatanda pa lang, lalo na sa batang kasing liit ni Lucia. Mas malala ang maaaring kahihinatnan. Lumipas ang 15 minuto habang binabasa niya ang mga mabibigat na datos. Sa wakas, napabuntong hininga siya ng malalim. Panahon na para umuwi. Inayos niya ang gamit, pinatay ang ilaw at nilak ang pinto ng klinika. Wala nang halos sasakyan sa parking lot at mag-isa na lang ang kotse niya sa ilalim ng kumukurap na ilaw ng poste. Habang papalapit siya sa sasakyan, nanindig ang balahibo sa batok niya. May kakaiba, may mali. Medyo binilasan niya ang lakad.
at hinanap ang susi. Biglang may mabilis na lumapit mula sa likuran. Bago pa siya makalingon, may malamig na bakal ng baril na dumikit sa likod niya. "Huwag kang gagalaw," ani ng pamilyar na boses. "Tingnan mo ang anak ko. Tulungan mo siya." Dahan-dahang tinaas ni Dr. Rafael ang kamay at binagsak ang dalang bag sa sementado. "Kapag sumigaw ka, babariling kita agad." Babala ni Miguel na may daliring nakapwesto na sa gatilyo. "Naiputo ko na ang kalahati." "Nasaan siya?" tanong ni Dr. Rafael. Agad na pinagana ang pag-iisip bilang doktor kahit pa natatakot. "Doon sa gilid ng klinik. Dahan-dahan lang. Huwag kang gagawa ng anumang ingay." Nakataas pa rin ang mga kamay ni Dr. Rafael habang maingat na naglalakad pabalik sa klinik. Pagsapit nila sa gilid ng gusali, nakita niya si Lucia, nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw. Malubha na ang lagay nito, maputla, may bahid ng kulay, bughaw ang balat at may bula sa gilid ng kanyang bibig. Hirap na hirap itong huminga. "Gamutin mo siya," utos ni Miguel. Tutok pa rin ang baril. "Gagawin ko," sagot ni Dr. Rafael. "Pero kailangan mong ibaba ang baril. Hindi ko siya matutulungan kung nakatutok yan sa akin." Nanginig ng bahagya ang kamay ni Miguel. "Paano ako makakasigurong hindi ka tatawag ng pulis? May isang pellet na pumutok sa loob ng katawan niya." Paliwanag ni Dr. Rafael. "Nalasyo na siya. Kailangan natin kumilos agad. Pwede mong hawakan ang baril pero hayaan mo akong gawin ang trabaho ko kung ayaw mong magsisi." Sandaling nag-alinlangan si Miguel pero kalaunay, ibinaba ang baril, hawak pa rin sa gilid. "Iligtas mo siya." Mabilis na binuksan ni Dr. Rafael ang pinto ng klinik gamit ang keycard. Maingat niyang binuhat si Lucia. Magaan na magaan ang katawan ng bata. Masyado ng payat, delikado na. Dinala niya ito sa emergency room, nilatag sa kama at agad na naghanda ng gamit para sa emergency gastric decontamination. Naglagay siya ng IV para sa hydration at naghanda ng bowel irrigation para maalis ang lason sa katawan. Si Lucia halos wala ng malay, impit na umuungol sa sakit. "Kailangan ko siyang bigyan ng kaunting pampatulog," sabi ni Dr. Rafael habang nag-aasikaso, para hindi na siya mahirapan. Nakatayo si Miguel malapit, nakasukbit ang baril sa baywang. Matapos ibigay ang pampakalma, sinimula ni Dr. Rafael ang procedure habang binabantayan ang vital signs ni Lucia. "Makakatulong to pansamantala," paliwanag niya, "pero kailangan niyang maoperahan. Napakaraming pellet sa loob niya. Pwede pang pumutok yung iba. Wala akong gamit dito para sa ganung klase ng operasyon." Tumigas ang mukha ni Miguel. Hindi siya pwedeng dalhin sa ospital. Kapag hindi siya naoperahan, mamamatay siya. Giit ni Dr. Rafael. "Kailangan ko ng tulong. Kailangan natin ng surgical team. Kailangan kong tumawag ng ambulansya." Muling hinugot ni Miguel ang baril. "Walang ospital. Ayusin mo siya dito." Pilit na pinatili ni Dr. Rafael ang kalmado. "Hindi ko kaya rito. Wala akong tamang gamit. Pero may kaibigan akong veterinaryo. May clinic siya na may surgical equipment." Nagtaka si Miguel. "Veterinaryo? Dadalhin mong anak ko sa doktor ng hayop?" "May gamit siya na kailangan ko para may sagawa yung operasyon. Wala na tayong ibang opsyon." Tahimik na tumingin si Miguel kay Lucia na noon ay muling umubo. Mas maraming bula ang lumabas sa bibig. Sa huli, tumango siya. "Sige, pero kung lukuhan to?" "Hindi ito lukuhan," sagot ni Dr. Rafael. "Tatawag lang ako. Pwede mong bantayan ang anak mo habang tumatawag ako. Ako ang sasama sa'yo." Sabat ni Miguel. "Kung gusto mong gumana to, magtiwala ka. Bantayan mo siya. I-monitor mo ang paghinga niya. Tumawag ka agad kung may pagbabago." Nag-alinlangan si Miguel pero pumayag din. Naiwan siya kay Lucia. Samantala, nagmadaling pumunta si Dr. Rafael sa admin desk. Imbis na tawagan ng veterinaryo, tinawagan niya ang emergency hotline. "Dr. Rafael Mendez ng El Camino Clinic ito. Kailangan ko ng emergency transport para sa batang pasyente."
Bago pa siya makapagsalita ng mas marami, naramdaman niyang may dumikit ulit na malamig na bakal sa batok niya, si Miguel. "Cancel mo ang tawag!" Mahina pero matalim ang boses ni Miguel. Narinig ni Dr. Rafael ang pag-click ng safety ng baril. Napabuntong hininga si Dr. Rafael. "Pasensya na, mali ang tawag. I-cancel na lang po." Sabi niya sa telepono habang alam niyang pinakawalan niya ang pinakamalaking tsansa nilang mabuhay. Binalik siya ni Miguel sa emergency room kung saan nakahiga pa rin si Lucia. May malay ngunit lumulubha pa rin ang lagay. Pinaupo siya ni Miguel at itinali ang kanyang mga kamay gamit ang tela mula sa supply shelf. Nakatutok pa rin sa kanya ang baril. Habang nakatali si Dr. Rafael, kinuha ni Miguel ang cellphone at may tinawagan. Mabilis itong nagsalita sa Spanish, halatang balisa. Nakinig ng mabuti si Dr. Rafael. Marunong kasi siya ng Spanish. "May pumutok, kailangan niya ng tulong." "Oo, may doktor." "Oo, hawak ko na siya. El Camino Clinic, 20 minuto. Hihintay namin kayo." Pagkababa ng tawag, lumapit si Miguel kay Dr. Rafael. Mabigat ang tingin. "Pinasama mo ang sitwasyon para sa ating dalawa." "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Dr. Rafael habang pilit sinusubukang luwagan ang tali. "Nawagan ko na ang transport. Dadalhin kami sa isang pasilidad. May mag-uopera sa anak ko doon. Pero hindi magiging mabait ang mga tao doon, lalo na sa'yo." Kinilabutan si Dr. Rafael. Nagsimulang maglakad-lakad si Miguel, kinakabahan. Paminsan-minsang sumusulyap kay Lucia. "Hindi dapat nila malaman na pumalpak ang anak ko sa pagdala ng droga. Kapag nalaman nilang hindi siya pwede sa ganitong trabaho, papatayin lang nila siya." Tumigil siya sa paglalakad at hinarap si Dr. Rafael. Makikita sa mukha ni Miguel ang halong galit at takot. Wala silang pakialam sa kanya. Bulong niya, "Pero siya ang buong mundo ko. Dahil sa kapabayaan mo, malalaman nila at papatay nila siya. Malamang pati ikaw, kasamang madadamay." Nabahala si Dr. Rafael. Hindi na malaman kung alin ang mas nangingibabaw, takot o pagkalito. Kung mahal mo talaga ang anak mo, bakit mo siya hinayaang gawin to? Bakit mo isinugal ang buhay niya? Nanatiling matigas ang mukha ni Miguel. Tinatago ang emosyon habang nakatutok pa rin ang baril sa doktor. "Hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo ang buhay ko." Sa kabila ng pananakot ni Miguel, ramdam ni Dr. Rafael na may mas malalim pa sa likod ng lahat. Parang pinilit lang din si Miguel ng mga mas makapangyarihang tao sa likod ng operasyon, gamit pa ang sarili niyang anak bilang tagadala ng droga. Biglang narinig nila ang tunog ng sasakyang pumarada sa labas. Agad na tensyonado si Miguel, sumilip sa bintana. "Andyan na sila, huwag kang gagawa ng kalokohan." Sinilip niya muna ang pasilyo bago bumalik para kalagan si Dr. Rafael, sabay tutok ng baril sa tagiliran nito. "Dandahan ka lang, tumahimik ka." 4 na lalaking nakaitim na maskara at suot ang tactical gear ang pumasok sa side door. Sanay ang kilos nila, halatang bihasa. 2 agad ang lumapit kay Lucia. Maingat siyang inalis sa monitoring equipment at inilipat sa stretcher na dala nila. Base sa galaw nila, alam ni Dr. Rafael na may training sila sa medisina. Tiningnan nila ang lagay ng hangin sa paghinga ni Lucia at tiniyak na ligtas itong nailipat. Habang inalabas si Lucia, isang malaking lalaking maskulado ang lumapit kina Miguel at Dr. Rafael. Walang imik, marahas nitong hinawakan ang braso ni Dr. Rafael at inakay ito palabas kung saan may 2 sasakyang naghihintay, isang van at isang itim na SUV na tinted ang bintana. "Sumakay ka." Utos nito. Itinulak si Dr. Rafael papasok sa SUV. Sumunod si Miguel, hawak pa rin ang baril. Inaabot ng malaking lalaki kay Miguel ang isang sako na parang gawa sa katsa para sa kanya. Sabay turo kay Dr. Rafael. Isinuot ni Miguel ang sako sa ulo ng doktor.
Biglang nabalot ng kadiliman ang paligid habang umaandar na ang sasakyan. Mabilis na lumalayo sa klinik patungo sa kung saan man. Ang susunod na liwanag na nakita ni Dr. Rafael ay nang tanggalin na ang sako sa kanyang ulo. Napapikit siya sa tindi ng liwanag. Unti-unti, nasilayan niya ang isang silid na parang loob ng warehouse, simentadong sahig, metal ng dingding at mapuputing ilaw mula sa kisame. Nakatali siya sa isang bakal na upuan sa sulok ng kwarto. Sa gitna ng silid ay isang surgical table. 3 taong nakaitim na scrubs, may maskara sa mukha at guwantes, ay tahimik na kumikilos sa paligid. Wala silang imik, galaw lang ng kamay at tango ang gamit nilang komunikasyon. Malinaw na sanay sila. Nakahiga si Lucia sa mesa, walang malay. Malamang ay na-anesthetize na. May monitor na nagpapakita ng live feed ng loob ng tiyan ni Lucia. Kitang-kita ni Dr. Rafael bilang isang doktor na isa itong gastric extraction. Inaalis isa-isa ang mga pakiting laman ng droga sa tiyan ng bata. Eksakto ang bawat hiwa at galaw ng surgeon. Walang sinasabi kahit karaniwang mga anunsyo ng procedure. Hindi ito ang una nilang operasyon at malinaw na hindi si Lucia ang una nilang pasyente. Napalingon si Dr. Rafael sa gilid ng silid. May 2 malaking salamin, observation windows. Sa kabila nito ay naroon si Miguel, tensyonado habang pinapanood ang operasyon. Katabi niya ang isang matandang lalaki na nakamamahaling suit, naninigarilyo ng tabako sa kabila ng medical settings. Walang emosyon, para lang nanonood ng negosyo. Matapos ang halos 45 minuto, natapos ang operasyon. Naalis na lahat ng droga mula sa tiyan ni Lucia at maayos na isinara ang sugat. Inilipat siya sa stretcher at inilabas ng surgical team. Naiwan si Dr. Rafael mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang isang nurse. Tahimik siyang nilapitan si Dr. Rafael. Tinanggal ang tali at tinuro ang isang pintuan sa gilid. Maglinis ka sa shower room. Magpalit ka nito. Inabot niya ang isang set ng itim na surgical scrubs. Anong balak niyo sa akin? Tanong ni Rafael habang hinihimas ang pulso niyang may bakas pa ng pagkakatali. Hindi sumagot ang nurse pero halatang may kaba sa kilos nito. Bago pa ito makaalis, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking matangkad, kalbo at may peklat mula sa mata pababa sa panga. Masyado nang malalim ang alam mo. At isa kang doktor. Sabi nito sa matalim, ngunit pino ang tinig. May 2 opsyon ka. Naglakad ito sa paligid ni Dr. Rafael, tila sinusuri siya. Unang opsyon, maglinis ka. Isuot mo yung uniforme at sundin mo ang lahat ng ipapagawa namin. Surgeon ka, di ba? O, magagamit namin yan. Kinabahan si Dr. Rafael sa ibig sabihin ng mga salita. At ang pangalawang opsyon mo? Tumanggi ka at tapos ng pagiging doktor mo. Sagot ng lalaki. Simple pero nakakatakot ang tono. Hindi ako magtatrabaho sa inyo. Matigas na tugon ni Rafael. Mas pipiliin kong mamatay. Ngumisi ang lalaki. Sino nagsabing kamatayan ng kapalit? Biglang bumukas ulit ang pinto. Isang lalaki ang pumasok, may dalang batang lalaki, mga 10 taong gulang. Nanginginig ito sa takot at malaki ang mata sa kaba. Unang opsyon, patuloy ng lalaking may peklat. Ikaw at ang surgeon namin ay ipapasok ang mga pakiting tinanggal sa katawan ni Lucia sa katawan ng batang ito. Tinuro niya ang container kung saan naroon ang mga pakete. Pangalawang opsyon, ikaw mismo ang lalagyan namin ng mga yan. Ikaw ang magiging tagadala. Lumalim ang ngiti ng lalaki. Huwag mong maliitin ang kakayahan naming kontrolin ang tao. Hindi lang ang bata ang nagtatrabaho sa amin, pati mga profesional. Katulad mo, malinis ang record, walang hinala. Napatingin si Dr. Rafael sa bata. Hindi niya kayang gawin yon. Hindi niya kayang sirain ang prinsipyo nila bilang doktor. Pero kung siya ang gamitin bilang tagadala ng droga, posibleng ikamatay niya yon kapag pumutok ang mga laman.
Wala siyang gamit, cellphone o anumang paraan para humingi ng tulong. Tanging ang sariling isip at lakas ng loob ang meron siya. Magpalit ka na. Kahit anong opsyon ang piliin mo, dapat handa ka. Dagdag ng lalaki. May 5 minuto ka na lang para makapag-isip-isip. Kinuha ni Rafael ang itim na uniforme at sumunod sa nurse papunta sa change room. Habang dumadaan siya sa batang lalaki, sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Nandoon ang purong takot at sa tagpong iyon, tumibay ang desisyon ni Dr. Rafael. Hindi siya magiging bahagi ng kasalanan. Sa loob ng maliit na change room, may shower, lababo at upuang bakal. Pagkasara ng pinto, sandaling sumandal si Rafael sa pader, nagmadaling naghugas, nagpalit at inayos ang sarili. Kahit anong mangyari, ililigtas niya ang batang yun, si Lucia, at pati ang sarili niya o mamamatay siyang sinusubukang gawin ito. Lumabas si Dr. Rafael mula sa madilim na change room at nagsimula ang kanyang laban. Nakaitim na scrub suit ang suot ng nurse. Naghihintay siya roon. Halatang kinakabahan kahit natatakpan ng maskara ang mukha. Dinala siya ni Rafael pabalik sa operating room. Naroon na ang chief surgeon. Nakasuot pa rin ng mask at abalang naghahanda ng mga gamit para sa susunod na operasyon. Gusto kong matuto sa iyo, sabi ni Rafael sa surgeon. Pilit pinatatag ang boses. Ipakita mo kung paano ito ginagawa. Tumango ang surgeon, mukhang natuwa. Tamang desisyon ang ginawa mo. Hindi ka magsisisi sa pagtatrabaho para sa kanila. Malaki ang bayad. 3 beses na mas mataas kaysa sa ospital. Habang nagsasalita, inayos nito ang mga gamit sa isang metal tray. Basta wag mong ipaparamdam sa kanila na problema ka. Gawin mo ang trabaho mo. Wag kang magdaldal at ligtas ka. Samantala, dinala na ng 2 assistant ang batang lalaki na halatang takot na takot. Sinimula na siyang bigyan ng anesthesia habang hinintay nila na umepekto ito. Nakahanap ng lakas ng loob si Rafael para magtanong. Anong nangyari sa batang babae kanina? Si Lucia? Muling tumingin ang surgeon habang abala pa rin. Bakit mo siya kinukumusta? Professional curiosity lang. Sagot ni Rafael. Ako ang unang tumingin sa kanya. Hindi tumigil ang surgeon sa ginagawa. Karaniwan, ang mga batang gaya niya, dinideconstruct na lang kapag wala na silang silbi. Nanlamig ang dugo ni Rafael. Deconstruct? Anong ibig mong sabihin? Kumilos ang surgeon, animoy walang bigat ang sinabi. Organ trafficking. Magandang kita para sa malulusog at batang organs. Lahat nagagamit, walang nasasayang dito. Pinilit ni Rafael na manatiling kalmado. Tumingin ang surgeon sa observation window kung saan nakamasid pa rin ang 2 lalaki. Kumaway ito ng senyas. Pumasok si Miguel, walang emosyon sa mukha at lumapit kay Rafael. Hinawakan siya sa braso at dinala pabalik sa upuan. Mas malapit ngayon sa operating table. Itinali ulit ang mga kamay ni Rafael sa likod pero naramdaman niyang hindi na kasing higpit kagaya kanina. Sa una, manood ka lang muna. Hindi agad kami nagtitiwala sa mga bagong tao. Paliwanag ng surgeon. Habang tinali ni Miguel ang mga kamay niya, napansin ni Rafael ang lungkot sa mga mata nito. Naisip niya ang sinabi nito noon tungkol kay Lucia. Mahal na mahal niya ito at bago pa makalayo si Miguel, may naramdaman si Rafael na malamig at metal sa kanyang palad. Lumapit si Miguel, halos dikit na ang labi sa tenga niya. Iligtas mo ang anak ko. Doon sa dulong pasilyo pakaliwa, gamitin mo tong susi. Mahinang bulong ni Miguel nang mahigpit na niyang hawak ang susi. Napansin niyang maluwag ang pagkakatali ng mga kamay niya, sinadya para madaling makatakas. Tumayo si Miguel at lumabas na kasama ang lalaking may peklat. Nagsimula na ang operasyon. Inangat ng surgeon ang gown ng bata at nilinis ang tiyan nito, handang hiwain. Habang abala ang lahat, sinimula ni Rafael na palihim na paluwagin ang buhol. Hawak pa rin sa likod ang mga kamay, kunwaring nakatali pa rin. Patawad. Bulong niya sa bata.
isang tahimik na paumanhin na hindi niya ito maililigtas sa sandaling yun. Nang maluwag na ang pagkakatali, dahan-dahang tumayo si Rafael, walang nakatingin sa kanya habang palihim na umaatras patungo sa pinto. Hawak niya ang doorknob. Isinara at inilak niya ito. Doon sila natauhan. Napalingon ang nurse at mabilis na lumapit sa pinto. Pero huli na. Sarado na ito at hindi na maririnig mula sa labas ang kanilang mga sigaw. Wala siyang gaanong oras. Lumabas siya sa hallway. Madilim at tahimik. Parang hating gabi na. Sumunod siya sa tagubiling iniwan ni Miguel. Pakaliwa sa dulo. Hanapin ang huling pinto sa kaliwa. Nilakasan niya ang loob. Nang hindi bumuka ang pinto, ginamit niya ang susi. Bumukas ito. Sa loob ay isang maliit na opisina. Marumi at luma. Naroon si Miguel, naglalakad-lakad halatang kabado. "Nakarating ka," sabi niya agad sabay sara ng pinto. "Kailangan nating kumilos agad para mailigtas ang anak ko. Kung alam mo kung nasaan siya at may armas ka, bakit hindi mong ginawa ito mag-isa?" Tanong ni Rafael, may halong pagdududa. "Bakit ako pa? Bakit hindi ka tumawag ng pulis?" Bumigat ang mukha ni Miguel. "Hindi ko kayang gawin to mag-isa. Parte ako ng grupong to. Hindi ako karapat-dapat maging bayani." Hinagod niya ang buhok, halatang wasak na ang loob. "Pero tutulungan kitang iligtas ang anak ko. Kailangan mo siyang dalhin malayo sa lugar na to. Ibigay mo sa kanya ang bagong buhay. Ikaw na lang ang pag-asa niya. Kahit ako, hindi ko kayang matiyak kung ligtas siya paglabas. Paano ka naman?" Tanong ni Rafael. "Ang buhay ko ay dito." Tugon ni Miguel, mabigat ang loob. "Ako'y drug smuggler at habang buhay na akong ganito. Ang tatay ko, ang lolo ko rin, sila ang pinagmulan nito. Walang ligtas para sa akin." Inabot niya kay Rafael ang maliit na baril. "Ito, gamitin mo tong baril sa akin. Kunin mo ang mga gamit ko. Tawagan mo ang mga pulis. Iligtas mo ang anak ko. Andun siya, nasa silid ng 3 pinto pa kanan. I-harvest nila ang mga organ niya pagkalipas ng ilang oras." Tumingin si Rafael sa baril. Pagkatapos ay ibinalik sa kamay ni Miguel. "Hindi kita patatakbuhin. Kung gusto mong panindigan ang cover mo, pwede mong gamitin sa sarili mo. Pero ibigay mo sa akin ang telepono ko at ang susi ng kwarto ni Lucia." Tumango si Miguel. Inabot ang cellphone, wallet at isang susi na may label na 15. "Kapag narinig mo ang putok, tumakbo ka. Magkakagulo sila. Magkakaroon ka ng sapat na oras para makarating sa anak ko." Kinuha ni Rafael ang mga gamit at lumapit sa pinto. "Salamat sa pagtulong mo sa anak ko. Karapat-dapat siya sa mas mabuting buhay. Mas karapat-dapat siya kaysa sa akin." Mahinang sagot ni Miguel. "Ngayon umalis ka na." Dahan-dahan niyang nilusutan ang kombinasyon sa pinto at umalis sa opisina. Patakbo ngunit maingat. Binilang niya ang mga pinto hanggang sa makarating sa numero 15. Mabilis niyang sinaksak ang susi at bumukas ang pinto. Sa loob, nakahiga si Lucia sa kama, walang malay. Maputla pero buhay pa. Agad niyang sinuri ang pulso nito. Mahina ngunit naroroon pa rin. Mabilis na tinawag ni Rafael ang 911. "Dr. Rafael Mendez, kailangan ko ng tulong ng pulis agad. Ako'y dinukot kasama ang batang ginawang drug mule. Humahanap siya ng address at charge sa pinto at binigay sa operator. "May mga armadong tao at iligal na operasyon. Kailangan ng gamot ang bata. Huwag mong bibitawan ng linya. Nasa daan na ang pulis." Sagot ng operator. Hindi nagtagal, narinig ni Rafael sa loob ng silid ang pagsisindi ng sirena at pagtilamsik ng pula at asul na ilaw sa maliit na bintana. Pagkatunog ng malakas na pagkatok, nag-alala siyang baka mga kriminal muli. "Sino yan?" Sigaw niya. "Dr. Mendez, pulis po ito. Papasok kami." Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang unay na kamaskara ngunit ngayon hubad ng mukha. Galit na galit. Itinaas nito ang baril. Ikaw ang nagdala ng mga to dito."
Umatake siya, ngunit tumama ang bala sa pader. Ilang pulgada lang ang layo sa ulo ni Rafael. Bago pa makaputok muli, sumulpot ang mga pulis mula sa likuran. May mga armas na nasa kamay. "Ibaba ang baril!" Sigaw ng isa. Nag-atubili ang lalaki pero itinutok na rin sa mga pulis. Nagputukan, bumagsak ang kriminal sa sahig. Agad na rumisponde ang tactical team at kinontrol ang buong paligid. Lumapit ang isang opisyal kay Rafael. "Dr. Mendez?" "Opo." Taas kamay niyang tugon. Kailangan niya ng agarang medical atensyon. Ginamit siya ng mule ng droga at operasyon lang ang ginawa sa kanya. Ngunit bago matapos, dinala na rin nila si Lucia sa stretcher papunta sa ambulansya. Pinatuloy ng pulis si Rafael palabas ng gusali. Natunto na rin nila ang lahat ng suspect, kasama ang surgeon at mga nurse na nakasuot ng itim na robes at maskara. Isa-isa nilang inalis ang pagkakakubli ng mukha. Si Miguel din may dugo sa braso mula sa peking tama ng baril. Ang mukha nila halos nakilala na ng mga pulis. Mukhang plinano ang peking sugat para hindi mapagbintangan si Rafael. "Dr. Mendez, sasakay kayo sa kotse namin papunta sa istasyon para sa pahayag." Tugon ng pulis. "Pero pwede rin kayong sumama sa ambulansya para makita si Lucia." "Sige po." Mahinang sagot ni Rafael. "Pwede ko bang malaman ang kanyang kalagayan?" "Stable po siya." Sagot ng paramedic. "Kailangan lang ng monitoring pero magandang prognosis." Sa pag-flashback niyang pagtingin sa pinanggalingan ng klinik, isang maliit na warehouse na ginawa nilang medical center, napaisip siya, ilan pa kaya ang mga batang dumaan dito? Sa istasyon, dinala siya ni Detective Maria Sandival sa isang silid interview. "Dr. Mendez, naunawaan kong traumatic ito. Pwede ka munang huminga bago simulan." Ikwinento niya ang lahat mula sa x-ray kay Lucia, sa pagtawag ng pulis hanggang sa pagtulong ni Miguel na nagtaya ng sariling buhay para mailigtas niya ang kanyang anak. Nang tanungin kung bakit niya nasaktan si Miguel, maikli lang ang sagot ni Rafael. "Tinaga ko siya para ipagtanggol ang sarili ko. Itinutok niya kasi sa akin ang baril." Pagkatapos ng mahabang pakikipanayam, lumutang ang impormasyon tungkol sa iba pang pasilidad ng gang. Mga raids ang sumunod gamit ang intel mula rito. Natuntun din nila ang halos kalahating toneladang cocaine. "Gusto mo ba siyang makita sa ospital?" "Opo." Sagot ni Rafael na para bang susunugin ng determinasyon ang boses niya. "Gusto kong matiyak na gumagaling na siya." Sa paglabas ng istasyon, nakita niyang inilalabas din si Miguel patungong holding cell. Nagkatinginan sila, muntik nang magbigay ng pasasalamat ang lalaking dati kaaway. Sa loob ng kotse pabalik ospital, tahimik si Rafael. Pinaglalim ang pangakong ginawa kay Miguel at ang tadhana ni Lucia. Pagdating sa PICU, natagpuan niya si Lucia, nagising ng bahagya at kumakaway. Pumatong siya kaagad sa tabi ng bed. "Kumusta ka, Lucia?" Malumanay niyang tanong. "Mas maganda na po." Mahinang tugon ng bata. "Wahaw na po ako. Gusto kong uminom ng tubig." Inabot ni Rafael ang isang baso at sa sandaling yun, napalitan ng ngiti ang bigat ng kanyang kalooban. "Lucia?" Mahigpit niyang hawak sa kamay ang maliit na palad ng bata. "Natupad ko ang pangako sa tatay mo, hindi kanya iniwan." Tumingin ang mga mata ni Lucia, punong-puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. "Salamat po." Bulong niya bago muling matulog, pagod sa nangyari. Sa sandaling yon nanumpa si Dr. Rafael Mendez na hindi lang siya isang manggagamot, kundi magiging tagapag-alaga ni Lucia, magsisilbing kanyang protektor at ama sa kabataang muntik nang mawala sa mundo.